One, go! In Jesus, I am super blessed. I am Macario. Say it every day. Sapagkat pag sinasabi po natin ito po ay laging babadya at nagsasabi na tayo po ay habulin ng pabor at pagpapala ng ating Diyos na buhay. Gusto niyo po ba ng pabor ng Diyos? Amen. And that is our lesson for today. Alright. So, kung bago naman po kayo sa ating YouTube channel na ang pangalan po ay The Master Teacher BS, please, kami po ay naglalambing na pakipanood po ninyo ang ating mga videos at patuloy din po na i-like, share, and subscribe po natin upang marami pa po ang mapagpala ng ating pong YouTube channel. Amen po mga kapatid? Amen. Also, sa mga care leaders po, ay meron po tayong mga pag-aaral, and if you are interested, you can come by and sit in sa atin pong mga pag-aaral. Pero limited slots lang po yung mga sit-in kasi puno na po kami. Alright, so let's begin our lesson entitled Unstoppable Momentum Through Unlimited Favor, God's Provision to Our Limitation, part number 3. And let me start this lesson with this kind of phrase. Ang sabi po dyan, I am limited, but God is not. Sa Tagalog, limitado ako, pero ang Diyos ko, hinding-hindi. Amen mga kapatid? So ang ibig sabihin po noon ay binibigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon at ng pabor or ng gift na maging dependent sa Kanya, lalo na pagka hindi mo na kaya. Tama? Lalo na kapag sa panahon na ikaw ay natatakot o kaya ay nauubos na unti-unti ang pera mo, ang gasolina mo, ang gasol mo, ang mantika, di ba? At ang mga bagay na mayroon ka, brothers and sisters, our God is an unlimited God. Can you hear amen? And He wants us to give favor. Again, next, sabi diyan, favor is unfair because it is not earned. It is what? Bestowed or given. That is why they cannot stop it. No? Hindi po ito inaani. Kaya ka pinaburan kasi mabait ka? No. Kahit paano ang kalagayan mo, pag nakuha mo ang puso ng Diyos, you will be given favor from the Lord. Kasi may pangako siya, di ba, doon sa James 4:6, wala po dyan. He gives grace to the humble. Amen na, kapatid? Kaya kung nagpapakumbaba ka ngayon, kaya kang payamanin at pagpalain ng ating Diyos na buhay. Amen? Ang ating key verse is from Psalms 23 verse 6. Sabi diyan, surely goodness. Ano po yung Hebrew word? Tob. It means favor and mercy. Kesed, kindness, shall follow me all the days of my life. No? And I will dwell in the house of the Lord forever. Grabe po ang pagpapalang yan. Hahabulin ka niya all the days of your life at hindi lang minsan, kundi forever. Amen na kapatid? Sabi pa ng Deuteronomy chapter 28 verse 3, you will be blessed in the city and blessed in the country. Kaya tingnan nyo po yan kahit saan ka magtrabaho, kahit saan ka tumira, kahit saang lugar ka pa, kayang-kaya kang payamanin ng Diyos. Amen na kapatid? Kasi kaya kanyang payamanin sa probinsya, kaya kanyang payamanin sa Maynila, pwede kang payamanin kahit nasa Pilipinas ka lang at kaya kanyang paasensohin kahit mag-abroad ka pa. Can you hear amen? So parehas lang. Bakit? Sapagkat ang ating Diyos ay hindi nalilimitahan sa lugar kung ikaw ay pagpapalain niya. One thing is for sure na para pagpalain ka ng Diyos, dapat ay mayroon kang ibinibigay sa Kanya na parangal. Exodus 20 verse 24, make an altar of earth for me and sacrifice on it your burnt offerings and fellowship offerings, your sheep and goats and your cattle. Look at this. Whenever I cause my name to be honored, no, kapag ang pangalan ng Diyos ay napaparangalan, pinupuri nyo ang Diyos, pinapasalamatan nyo ang Diyos kahit wala pa, look at this. I will come to you and I will bless you. Alam ng Diyos ang address mo. Amen na kapatid? Amen po ba? Kaya kung alam ng Diyos ang address mo at napaparangalan mo siya, brothers and sisters, sumanda ka sapagkat para sa iyo ang unlimited na favor ng ating Diyos na buhay. Shout amen! Amen. John 1:16, look at this. For out of His fullness, si Jesus,
or abundance, we have all received, all had a share, and we were all supplied with, ano daw yon? One grace after another. Biyaya, patapos ng isa pa. Spiritual blessing upon spiritual blessing, and even favor upon favor. And look at that, gift, heap upon heap. Yung heap po, patong-patong. May regalo ka na, heap, mayroong ang patong pa, no? Nakastack po siya. Bakit? Hindi nauubusan ang pagpapala ng ating Diyos na buhay. Amen na kapatid? God is unlimited and His unlimited favor is inside of you. And last time, pinag-aaralan po natin ang factors or reason why we have unlimited favor. Balikan natin yung first one. The number one factor is, everybody, God is unlimited. Sabi nga natin, God is unlimited. Amen? At mayroon dalawang bagay tayong natapos na dyan. Letter A, next po. Because our God is omnipresent. Ibig sabihin ng omnipresent, unlimited presence. No? He is present everywhere. Letter B, because our God is omniscient. Unlimited knowledge naman po yon, karunungan. Amen? And dahil po ang Diyos natin ay alam lahat, matalino po siya, alam niya rin po kung ikaw ay tatanggap sa Diyos at maglilingkod sa Diyos pagdating ng araw. Amen? Amen po ba? Sa dami ng tao dito sa San Luis, biruin mo, isa ka pala sa tinawag ng Diyos at nakita mo naman, nandiyan ka ngayon nakaupo at sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Amen? Amen po ba? Ang tawag po natin doon ay yung doktrina ng predestination. No? So, sinagot natin noong nakaraan, what is predestination? Sapagat napakalawak po nito, di ba? Pero sinikap ko namang ipaliwanag ito last time. Sana lang po ay naintindihan po natin. Amen na kapatid? Pero para mas maintindihan natin, binigay ko po yung pinakasimpleng definition. Next po, ayan. Sabi dyan, predestination is the biblical doctrine that God in His sovereignty, kontrolado niya lahat, chooses certain individuals to be saved. No? So, ang Diyos daw po pala ay may pinili na. Yan, next po. May pinili na raw eka para maligtas. So, ibig sabihin, finished na, may nanalo na, no? Kaya naging controversial po siya. Bakit? Bakit pa tayo nag-church? Bakit pa tayo nangangaral? Bakit pa tayo mahayo kung may pinili na pala? You see that, mga kapatid? Amen po ba? Kaya kung titingnan natin ito, naging controversial sapagat naniniwala ko na nung sinabi ito nung gumawa nung definition, I believe this is in the context of the Jews. Ang mga Pilipino po ay mga hindi Hudyo, tayo po ay mga Gentiles or Hintil. We're non-Jews. Amen na kapatid? Kaya kung ang mga Hudyo talaga, sila po ay mga chosen nation, mga pinili, mga pinaburan, hindi na kayang baguhin ng Diyos yun. Kasi Hudyo yun eh. Iba ang kausap nila ng Diyos ang mga Hudyo. Pero sa ating mga hintil na hindi natin kilala dati ang Diyos na Espiritu at katotohanan, iba ang pakitungo sa Kanya. Amen? Amen po ba? Kasi ang dealing ng Diyos o pakikitungo sa mga Hudyo at hintil ay magkaiba pagdating sa kaligtasan. Dapat maintindihan po natin ito para maintindihan natin ang predestination. Pero last time naman po ay ibinigay ko naman po yung tamang karugtong na definition para po mas maging malinaw po ang ating predestination na pagpapaliwanag. Amen po ba? Kaya po, kung hindi natin ito papaliwanagan, babangga po siya sa doktrina ng soteriology. Sabi nga natin soteriology. Ano po ba yun? It is the salvation through Jesus Christ. Kapag nangaral ka ng kaligtasan kay Kristo at siya'y naniwala kay Kristo, kahit pa sabi mong hindi siya pinili, maliligtas pa rin siya kasi tumanggap siya kay Kristo. Amen na kapatid? Sabi kanina ng predestination, may napili na. Paano yung mga hindi napili, tumanggap kay Kristo? Pipiliin pa rin ba sila? Yes. Kaya tingnan nyo po yung ating pagtatama or clarification in predestination. Again, sabi dyan, predestination is the biblical doctrine that God in His sovereignty chooses certain individuals to be saved. And here's the correction. Pakipindot po, bro. Nawala siya. Yan.
And they are saved by, ano daw? By choosing Christ as their Savior and Lord. Yan ang malinaw. Yan ang picturean po ninyo. Para pagka nagpaliwanag kayo, sabi, may mga pinili na. Okay. Pero yung maniniwala kay Jesus, ligtas pa rin sila. Amen na, kapatid? Sapagkat ang kalooban ng Diyos, ang lahat ng tao ay maligtas. Kaya matutuldukan na natin ang debate na iyan. Can you hear amen? Amen. I hope na naintindihan nyo po. Naintindihan nyo po ba? Amen. Mas nilinaw po ito ni Apostol Pablo in Romans chapter 8, verse 29 to 30. Teka lang po. Romans chapter 8, verse 29 to 30, sabi po dyan, for those God foreknew or prognosko, He also predestined, proorizo, to be conformed into the likeness of His Son Jesus, and that He might be the firstborn among many brothers. 30, and those He predestined, proorizo, He also called, and those He called, yung tinawag niya, He also justified, and those He justified, He also glorified. Kaya yung verse po na yan, sa madaling paliwanag, yung mga lahat ng pinili, yung predestined, naligtas yan. Pero dumaan po siya saan? Called, pagkatawag. Amen na kapatid? Lahat tayo tinawag, pero sabi nga, kakaunti ang pinili. Tama ba kapatid? Yes. Ang lahat ng taga San Luis, tinawag maligtas. Pero tinan nyo naman, nasan sila? Ayan, kayo lang mga naririto ang talagang napili. Tama kapatid? Kaya kahit tawagin ka ng tawagin ng Diyos, kung di ka naman tutugon, baliwala yung kaligtasan na binibigay niya. Can you hear amen? So dumaan sa pagtawag, ano pa? Justified, ginawang matuwid, at ano pa? Glorified. Binigyan ng katawang panglangit. Bakit? Sapagat siya ay ligtas at pupunta sa langit. Is that clear mga kapatid? So therefore, next, God predestines who will be saved, and we must what? Choose Christ in order to be saved. Both facts are equally true. Totoo, may pinili na, pero pag tumanggap ka kay Kristo, pinili mo si Kristo, pipiliin ka rin ni Kristo na dalhin sa langit. Pumalakpak nga po ang lahat ng mga pupunta sa langit. Amen po mga kapatid? Amen. Sound check. Ayan. So, what are we predestined for? Saan ba tayo tinalaga or tinawag? God predetermined plan for individuals primarily focused on, number 1, adopting believers as His children. No? Ginawa kang anak ng Diyos. Ginawa kang born again in your spirit. Second is, sa soul, conforming them into the likeness of Jesus Christ. Para maging kamukha ka ni Kristo. Ito po yung pinag-aaralan namin sa Bible School. Yan, yung po ating metamorphao. And on the third part naman is guaranteeing their final salvation and glorification in the body. Palakas pa nga po ng konti. Napapaos na ako. Okay. Sound check. Konti pa po. Sound check. Praise 1, 2. Ayan. It is often interpreted as an intentional, purposeful, and loving divine plan to bless His children. So, hindi po yung nagbabago na plano ng Diyos para sa atin. Iniligtas ka niya. Bakit? Kasi gusto ko niyang gawing anak para makapasok ka sa langit. At para pagdating natin sa langit ay makasama natin ang Diyos na buhay. Can you hear amen? So, brothers and sisters, dapat nating maintindihan na tinawag ka, binanal ka, at iniligtas ka ng Diyos para mapasa iyo ang unlimited favor. Amen? Again, John chapter 1 verse 16, from the fullness of His grace or favor, we have all received one blessing after another. Sa Amplified Version, for out of His fullness or abundance, we have all received, all had shared, and we were all supplied with one grace after another, and spiritual blessing upon spiritual blessing, and even favor upon favor,
gift upon gift. No? That gift is heaped or piled, stacked, or layered. No? Sound check. Yung isa na lang ngayon. Sound check. Praise. 1, 2. Palakas pa po konti. Sound check. 1, 2. Yan. Okay? Andiyan pa po ba kayo mga kapatid? Yan. So, ipagpatuloy na po natin yung ating pinag-aaralan on the next unlimited nature of God. Letter C. Ano po yung letter C? God, our God is omnipotent. Sabi nga natin, omnipotent. Yan. It means unlimited power. No? It means He can do whatever He wants to. Gagawin niya kung anong gusto niya. Amen? At ito rin po yung magandang bagay sapagkat ito'y nagsisiguro na kung ikaw ay naniniwala talaga sa Diyos, kaya niyang gawin kung ano man ang hilingin mo. Ayun na kapatid, ayon sa kanyang kalooban. Nangako ba ang Diyos na payayamanin ka niya? Nangako ba ang Diyos na pagagalingin ka niya? Dapat maniwala ka muna na makapangyarihan ang Diyos mo. Amen na kapatid? So what do we do? Next, unleash the power of our limitless God. Amen na kapatid? Ngayong gabing ito, pwede nating pakawalan ang kapangyarihan ng Diyos para makakilos ang Diyos sa ating mga buhay. Paano natin mapapakawalan yung power ng Diyos? Nakalagay po dyan, letter P, pray. Sabi nga natin, pray. No? Manalangin. No, magdasal, sapagkat ang dasal ay isa pong kapangyarihan sa mga anak ng Diyos. Amen na kapatid? Amen. The more we understand, next, the Word of God, the more we can release the unlimited power through faith in our lives. No? So bago tayo manalangin, mamaya, dapat alam mo muna yung iyong pinagdadasal at yung Diyos na iyong tinatawagan. Kumbaga sa produkto, you know your product. Ang tawag doon ay product knowledge. Kung nagtinda ka ng shampoo, alam mo na shampoo na yan ay talagang maganda. Kung ikaw ay nagtitinda ng pampaputi, dapat alam mo na talaga nagpapaputi yan. Amen kapatid? Baka naman laklak ng laklak, ang pumuti lang ay muka, ang leeg hindi naman. So, pangit din tignan. Di ba? Kaya dapat sasabihin mo yung mga pros and cons niya. Are you with me, kapatid? So, ang ibig sabihin, kung naiintindihan mo pala ang mga salita ng Diyos na lagi mong nababasa, kapag nanalangin ka na, at ito'y ginawa mong dasal para sa Diyos, pwede kang magkaroon ng unlimited na kapangyarihan pag sinampalatayaan mo ito. Can you amen? Amen po mga kapatid. So, ibig sabihin lang ganito, kung alam mo ang laman ng wallet mo, hindi ka matatakot na pumasok sa mamahaling restaurant. Tama mga kapatid? O kaya sa mamahaling mga boutique. No? Bakit? Alam mo, may laman yung wallet mo eh. Pero kung walang laman ng wallet mo, kakabaka-baka. Ganon din po ang mga hindi naniniwala sa kapangyarihan ng Diyos na buhay. Lord, alam ko, papagalingin mo ako. Biglang didilat, kaya mo ba akong pagalingin? Diba? So nagdududa siya sa kayang gawin ng ating Diyos na buhay. Brothers and sisters, tatanungin kita, naniniwala ka ba na makapangyarihan ng Diyos mo? Amen. Sige, palapakan natin ng Diyos. Dahil kung naniniwala ka, ito'y pakinabang para sa atin na mga anak ng Diyos. Job 42 verse 2 says, I know, Lord, that you are all powerful and you can do everything you want. No? Sabi ni Job, alam ko, makapangyarihan ang Diyos ko. Amen? Jeremiah 32 verse 17, Sovereign Lord, you made the earth and the sky by your great power and might. Nothing is too difficult for you. Ang verse po na ito ay nagpapakita ng katangian ng isang makapangyarihan na Diyos. Nakita niyo po yan? Siya ay sovereign. Bakit? He has a great power and might. And He made the earth and the sky. Ginawa niya ang langit at ang lupa. No? At siya rin po ay walang kayang gawin na mahirap. Na mahirap sa Kanya. Lahat po ay pawang madali
sapagat makapangyarihan ng ating Diyos na pinaglilingkuran. Amen mga kapatid? Matthew 19:26, sabi po, Jesus looked straight at them and answered, everybody, this is impossible for human beings, but for God, look at this, everything. Sabi nga natin, everything is possible. Amen mga kapatid? Yung hindi kaya ng doktor, kaya ng ating Dr. Jesus. Amen mga kapatid? Yung hindi kayang pagalingin ng mga doktor, kayang gamutin ng ating Diyos na buhay. Why? Luke 1:37, for with God nothing is ever impossible, and no word from God shall be without power or impossible of fulfillment. No? Wala pong imposible sa Diyos. Lahat ng kanyang mga sinabi, lahat ng kanyang mga words sa salita niya ay pawang mangyayari at matutupad. Amen mga kapatid. So the question is, next, do you believe that God can heal you? Naniniwala ka bang kaya kang pagalingin ng Diyos? Do you believe that God can give you a good future? Sa mga estudyante, lalo sa mga magpapamilya, no? Sa mga nagtatrabaho, no? May patutunguhan pa ba itong pagtatrabaho ko? Can God give you a good future? Amen. And can God do the impossible? Meron kang pinagpe-pray, pero parang hindi na mangyayari. Naniniwala ka ba na kaya itong gawin ng ating Diyos na buhay? Amen? However, some of us can limit what God can do in our lives when we insist on living in wickedness, sin, disobedience, and unbelief. No? Kaya kapag tayo namumuhay sa ating sariling karunungan, hindi tayo sumusunod sa Diyos, at di tayo naniniwala sa Diyos, hindi tayo papakinggan ng Diyos. Ang tawag po doon ay unbelief. Sabi nga po natin, unbelief. Yan. Next po, sabi diyan, unbelief is not just saying God does not exist, but also thinking that He cannot do the impossible and doubt His character. No? Pagka may unbelief ka pala, hindi mo lang sinasabi na, walang magagawa ang Diyos ko. Hindi totoo ang Diyos na yan. No? Hindi mo lang pala sinasabi yon. Pinagdududa mo rin kung talagang may Diyos nga ba. Amen mga kapatid? Ang tanong, may Diyos nga po ba tayo? Makapangyarihan bang Diyos na yan? Amen. Naniniwala ba kayo kay Jesus? Amen. However, next, Jesus did not do miracles in certain places. Why? Because of the people's unbelief. No? Makapangyarihan ba si Jesus? Kaya ba niyang buhayin ng patay? Yun yung yun na yung pinaka sukdulan na example kung kaya mo talaga magpagaling. Ano po yun? Yung patay na walang buhay, kaya mong ibangon muli. Amen na kapatid? Kaya kung ikaw kamay lang ang problema mo, paa mo lang, bukol, kayang-kaya pa rin niyang pagalingin ng Diyos. Amen? Kasi buhay ka pa at di ka pa patay. Are you with me kapatid? Amen po ba? However, sabi nga, hindi napagaling ni Jesus yung sakit mo. Bakit? Kasi hindi ka naniniwala. Amen na kapatid? Amen po ba? Ang tanong ay, kung ikaw ay tumatawag sa Diyos, naniniwala ka bang tutugunin ka ng Diyos? Knowing that God is omnipotent, knowing that God is omniscient, and He is omnipresent, can entirely affect your life and your prayers. Amen na kapatid? Kapag alam mo ng Diyos may makapangyarihan, alam niya lahat, at siya'y kasama mo palagi, alam mo kung paano manalangin ang tunay na Kristiyano. Amen na kapatid? Kaya kahit na wala kang trabaho, nai-enjoy mo pa rin ang kanyang unlimited na pabor, mga pagpapala, wisdom and knowledge at presensya niya kasi alam mo na ang Diyos ay kumikilos sa iyong buhay. Shout amen! Are you still with me? Amen. So let's continue. Tapusin na natin ang ikalawang factors. What is the second factor why we have unlimited favor? Ano yung una? God is, tandaan mo yan, unlimited ang Diyos mo. Pangalawa, the unlimited God is inside you. No? Napakahalaga po nito. Grabe. Yung Diyos na hindi nalilimitahan, ang pabor niya nasa sa iyo. Tama ba mga kapatid? Amen po ba?
So ano po ang kahalagahan no na nasa sa iyo ang pagpapala at pabor ng Diyos? Ibig sabihin, hindi ka na mauubusan. Are you with me, kapatid? Kaya ang prayer mo, Lord, pagpalain mo ako ngayong Lunes. Tapos, Lord, pagpalain mo ako ngayong Martes. Lord, pagpalain mo na nga ako hanggang Merkules, hanggang Linggo. Pray na pagpalain siya. Hindi niya alam na pinagpala ka na ng Diyos. Ang dapat na panalangin mo ay, Lord, salamat sapagkat pinagpala mo na ako all the days of my life and I will dwell in your house forever. Maglilingkod na lang ako na maglilingkod kasi unlimited ang pabor mo. Are you with me, kapatid? Ibang-iba manalangin ang Kristiyano na alam niya na ang Diyos ay nasa sa kanya. Amen? 1 Corinthians 6:19 says, don't you know that your body is a temple that belongs to the Holy Spirit? The Holy Spirit whom you receive from God lives in you. Nabubuhay sa iyo. You don't belong to yourself. Amen po mga kapatid? So, ang simple explanation nito, the owner of the house is the one who lives in it. Tama mga kapatid? Ang may-ari ng bahay nyo ay sino? Kayo. Kasi kayo ang nakatira doon. Tatanungin ko kayo, sinong spirito ang nananahan sa iyo ngayon? Banal na spirito o masamang spirito? Diba? So malalaman mo ngayon na anak ka nga ng Diyos, na born again ka, kung ang nakatira sa iyo ay banal na espiritu. Siya ang may-ari, siya ang nakatira. Can you hear amen? Amen po ba? At sabi ng verse, di nyo ba alam, ang katawan ninyo ay pinananahanan, doon nakatira ang banal na espiritu. Ibig sabihin, pagmamay-ari na kayo ng banal na espiritu. Are you with me, kapatid? So in context, sabi niya sa verse 17, yan, 1 Corinthians 6:17, however, the person who unites himself with the Lord becomes one spirit with Him. 18, stay away from sexual sins. Other sins that people commit don't affect their bodies the same way sexual sins do. People who sin sexually sin against their own body. Ang ibig sabihin lamang po nito, ang banal na spirito nga ay nananahan na sa iyo at gumawa ka ng karumihan sa pamamagitan ng mga sexual sin, no? Ang ibig sabihin lamang po noon, nagiging marumi yung katawan mo na hindi mo naman na pag-aari, pero ang pag-aari na ito ng Diyos at ng banal na spirito. Are you with me, kapatid? Pastor, ano po ba yung mga sexual sin na tinutukoy ng Biblia? Premarital sex, hindi pa kasal, pero ginagawa ng pang-mag-asawa. Same-sex marriage, ano pa? Adultery, pornography, lustful intent, homosexuality, ano pa? Incest, rape, and bestiality. No? Ibig sabihin po yung mga bagay po na yon, kapag nagagawa natin, narurumihan ang bahay ng Diyos, kaya pwede rin na tayo po ay hindi pananahanan ng banal na spirito. Are you with me, kapatid? Amen po ba? Kaya di ba pag nagpipray tayo, anong unang ginagawa natin? Humihingi ng tawad para tayo ay malinis sa ating mga kasalanan. Ganun ba kayo pag nagpipray? Amen. Naniniwala naman kayo pag nagpray kayo, pinatawad na kayo ng Diyos? Amen. Very good. So, ang tanong ay, can God live in us? Ang Diyos ba talaga kayang mamuhay sa atin? Totoo po ba ito, mga kapatid? What is our answer? Yes, through the indwelling of the Holy Spirit. Ang banal na spirito ay nananahan sa ating mga spirit. So, ang tanong na lang ay, next, where does God live in us? Sang bahagi ng ating pagkatao na bumuhay ang ating banal na spirito. Saan po? Sinong unang gustong sumagot? Sa katawan ba? The body? The soul? Or in the spirit? Ayan. Alam nyo ang sagot, pero papakita ko po sa inyo, sa mga hindi po nakakalam, look at this comparison. Your body is the temple. Sabi po ng verse kanina. Amen na kapatid? Ang katawan natin binubuo ng tatlo. Ano yon? Spirit, soul, and body. Ayan po yon.
Ang templo naman ng Diyos, binubuo rin ng tatlong bahagi. Ano po yon? The outer court, the inner court, and the Holy of Holiest. No? Ang kabanal-banalan. No? So tandaan nyo po yan. Bakit? Next, God only lives in a perfect habitation. Ang Diyos ay banal, kaya dapat titira din siya saan? Sa banal na bahagi ng ating pagkatao. So, ibig sabihin ganito. Next po, ang Diyos po, hindi po yan titira sa iyong body. No, yun yung outer court. Hindi rin siya titira sa iyong soul. Yan, hindi rin. Inner court naman po yan. Pero siya ay titira saan? Sa kabanal-banalan. In your born again spirit. Amen mga kapatid? Kaya kung hindi ka na born again, ay talagang puro karumihan ang gagawin ng isang tao. Bakit? Kasi hindi niya kilala ang Diyos, hindi siya tumatawag sa Diyos, at hindi siya pinananahanan ng banal na spirito. Are you still with me mga kapatid? Amen po ba? Kaya sabi po ng Acts 17 verse 24, the God who made the world and everything in it is the Lord of heaven and earth and does not live in temples built by hands. No? Yung Diyos natin na spirito, hindi po yan titira sa gawa ng tao. Amen na kapatid? Itong templo natin dito, itong church na to, oo, nandito ang Diyos, pero ang Diyos ay nananahan hindi sa apat na sulok ng lugar na ito. Alam nyo kung saan nananahan ng Diyos? Sa iyong born again spirit. Because ecclesia, the church, is not the building, it is the people who worship God in spirit and in truth. Shout amen. Palapakan nga natin ang Diyos. Sa iyo nananahan. Kaya pag wala na kayo rito sa church, wala na rin. Amen po mga kapatid? Amen po ba? Kaya hindi kayang buwagin ni Satanas ang church. Bakit? Sapagkat ang Diyos ay nananahan sa bawat isa sa atin. The spiritual temple of God, our born-again spirit. Amen na kapatid? So, papakita ko lang ulit sa inyo yung diagram. Yan. So, hindi sa body, hindi rin sa soul. Saan po nakatirang Diyos? God's habitation is in your born-again spirit. Are you with me kapatid? Amen po ba? So, the question is this. Next, do you realize now? No? Isipin mo ngayon to. Do you realize now that the unlimited resources you have inside you? No? Naniniwala ka na ba ngayon na ang unlimited na pabor ng Diyos at pagpapala ng Diyos nasa iyo na? Amen po ba kapatid? Why? Kasi nasa iyo na ang banal na Espiritu. John 14 verse 26, Jesus answered him, those who love me will obey my teaching, and my Father will love them, and my Father and I, si Jesus po yan, will come to them, and look at that, live with them. No? Ang Ama, si Jesus, ang banal na Espiritu, nasa born again spirit mo na, nakatira sa iyo. Kaya hindi mo lang alam na kapag dagdasal ang isang born again Christian, kayang-kaya siyang paniwalaan at tugunin ng ating Diyos na buhay. Amen mga kapatid? Kanina po, bago po kami pumunta rito, yung isang kaibigan ko doon sa aming lugar, siya yung taga-deliver ng water namin, mineral water. Deliver na siya as usual. Tapos sabi ko kay Carrie, sige sabihin mo, Gcash ko na lang. Hindi pa rin umaalis. Yung pala, problemado. At sabi niya, pre, ganito kasi yan, may problema ako eh. Ganyan. Ang nanay ko nasa ospital, na heat stroke. Di ba, napakainit po ngayon na. At gumastos na rin sila ng 100,000 sa isang ospital, at ngayon hindi na siya inaasikaso, inilipat siya sa Jose Reyes ata, sa public hospital. Sabi niya, pre, ang dami na namin gastos. Pero wala akong ibig sabihin, panalangin lang. Sabi niya ganun. Kasi kilala niya po na ako ay pastor. Nagulat nga ako, akala ko talagang manghihingi. Pero kung meron naman, bakit hindi, di ba? Pero look at that. Naniniwala ang tao na ito na hindi siya Christian, na kapag ang isang pastor, ang isang Christian kagaya nyo, ay nag-pray sa kanyang may sakit na nanay, gagaling. Are you with me, kapatid? Kayo pa kaya? Pinagpipray kayo na pastor, pinagpipray kayo ng mga care leader nyo, at kung talagang naniniwala ka, Lord, yung trabaho, alam ko parating na, yung pera na yan, parating na. Yung kailangan ko ay parating na. Magiging malusog ang aking anak in Jesus' name. Makakatapos ang mga anak ko.
Pag pinaniniwalaan mo yan, brothers and sisters, ito'y magkakatotoo sa ating mga buhay. Shout amen. Why? Because God lives within us. Ang Greek word po ng salitang live ay monei. Sabi mo nga monei. Hindi po monay ha. Mga gutom na kayo. It means staying, abiding, dwelling, nakatira, abode, bahay. Now, welcome to my humble abode. Diba? Residence, yan, no? Metaphorically, God, the Holy Spirit, indwelling believers. Nakatira ang Holy Spirit sa iyong born-again spirit. Are you with me, kapatid? So therefore, hindi lang Holy Spirit ang nakatira sa iyo. Nandyan ang Ama, nandyan din ang Anak na si Jesus, ang Trinity ay nasa iyo, kaya kayang-kaya kang pagpalain ng unlimited blessing and resources, pabor ng ating Diyos na buhay. Amen na kapatid? Palapakan natin ang Diyos. Now, pastor, kahit pray ako ng pray, walang dumarating na pagpapala. Bakit? Kasi hindi mo ginagamit ang mata ng iyong mata ng pananam. Ayan, pakipindot. Use by seeing the unseen through the eyes of your faith. Hebrews 11:1. Kayo na lang magbasa. Amen na kapatid? Sabi mo, Lord, gusto ko magkaroon ng kayamanang pera ngayong taon na ito. Nakikita mo na ba yung pera? Wala pa rin, Lord eh. Nakikita ba ng mata mo na darating ang araw na yon na ibibigay ng Diyos? Kagalingan, magaling ka na, hindi, nararamdaman ko pa rin eh. Pero nakikita mo na ba sa iyong sarili, nakatayo ka na malusog na malusog? Amen. Ang tawag doon ay eyes of your faith. Brothers and sisters, ang pananampalataya mo ay nakadeposito in your born-again spirit. Can you hear amen? In the first creation, next po, God provided lahat ng kailangan ng Diyos. Tama mga kapatid? Lahat, ibinigay na ng Diyos. In the New Testament naman, sa 2 Corinthians 5:17, ang tawag sa atin, new creation. Sabihin mo nga, new creation. Nung nilikha ng Diyos ang tao in the first creation, lahat nandun na. Ang pangangailangan niya, ang tao lang talaga mapaghanap. Brothers and sisters, inulit ng Diyos, in your born-again spirit, ipinrovide na niya ang lahat ng iyong pangangailangan. Amen na kapatid? Una sa lahat, buhay na walang hanggan. Ibig sabihin ba, kahit hindi ka magtrabaho, mabubuhay ka? Yes! Bakit? Kasi may buhay na walang hanggan ka. Pastor, yung isang kong kakilala, hindi nagtrabaho, namatay. Oo, namatay siya sa katawan, pero ang kanyang kaluluwa at espiritu ay nasa langit na at buhay na buhay kasama ng ating Diyos na buhay. Amen na kapatid? Kaysa naman hindi na born again, namatay, ang kanyang kaluluwa ay nasa impyerno, patay na patay na patay. At siyang pinakakawawang tao. Kasi mahirap na siya, naghihirap pa siya sa impyerno. Are you with me, kapatid? So use your faith. Use the eyes of your faith. Amen, kapatid? Why? Because miracles happen to those who believe. Do you believe? Naniniwala ka bang may gagawin ng Diyos sa iyong buhay? Amen. Why? Next, there's a reward for having faith. Hebrews 11:6. So you see, it is impossible to please God without faith. Anyone who wants to come to Him must what? Believe that there is God and that He rewards all those who sincerely seek Him. Nandito ka na rin lang, nagpa-pray ka na rin lang kay pastor, kay care leader, maniwala ka na sa dasal na yan at ire-reward ka ng Diyos na buhay. Can I hear amen? Romans 8:32, malapit na po. Since God did not spare even His own Son, sino yun? Jesus, but gave Him up for us all, won't God who gave us Christ also gives us everything else? Binigay na ng Diyos yung pinakamahirap ibigay. No? Hindi ba niya kayang ibigay yung pambayad mo ng tuition ng anak mo? Hindi ba niya kayang ibigay yung kagalingan na hinihiling mo sa Diyos? Kayang-kaya ng Panginoon. God can gives us everything else. Tagalog, siya na hindi pinagkait ang kanyang sariling anak na si Jesus, kundi ano pa? Binigay dahil sa ating lahat
Bakit hindi naman ibibigay sa atin ng walang bayad ang lahat ng mga bagay? Everyone wants libre. Gusto niyo ba ng libre? Gusto niyo po ba ng libre? Oh, mamaya po, bago kayo lumabas, magbayad po kayo ha. No? Sabi, hindi na ako atin. No, brothers and sisters, ang pakikinig ng salita ng Diyos ay libre. Amen na kapatid? At ibinigay na ng Diyos ang lahat ng kanyang pagpapala kay Kristo Jesus na walang bayad. Ang gagawin mo na lang, angkinin, sakyan, panampalatayanan, at maniwala ka na pinagpala ka na ng Diyos na buhay. Shout Amen! Palapakan natin ang ating Diyos na buhay. So anong dapat natin gawin? Next, learn how to live in God's unlimited resources. Sabi nga natin, learn. Yan, may nabasa ako, learn before you earn. Tama? Sa mga estudyante, mag-aral ka muna bago ka kumita. Amen mga kapatid? Sa mga Kristiyano, aralin mo muna ang mga salita ng Diyos para maging pakinabang sa iyo nang sa ganon, pag nagdasal ka, sasabi mo, Lord, pagpala, ay mali. Hindi ako mananalangin, pagpalain ako. Lord, salamat! Pinagpala mo na ako ng 1,000,000. Amen, amen kay Kristo. Amen mga kapatid? Kasi alam mo na ang salita ng Diyos ay mangyayari sa iyo. Learn that. And if you learn that and you walk in your faith, brothers and sisters, the unlimited resources is yours to have in your life. Shout Amen. Ephesians chapter 1 verse 19, dalawang verse na lang. You will also know the unlimited greatness of His power as it works with might and strength for us, the believers. What kind of power? Anong klaseng kapangyarihan? Unlimited, great power. No? Na kanino? Sa lahat ng mga believers. Are you believers of Jesus? Naniniwala ka ba sa Diyos? Para sa iyo ang kapangyarihan na yan. It is only given to those who believe in the Lord. Last verse, Ephesians 3 verse 20. Now to Him, God, who is able to do immeasurably more than all we ask or imagine, according to His power that is at work within us. Amen na kapatid? Ito'y kumikilo saan? Within, inside of us. Are you with me mga kapatid? Kaya wag ka na magtaka. Bakit? Yung kapangyarihan ng Diyos, yung unlimited, immeasurable, incomparable, great power ng Diyos, it can be yours. Mapapasa iyo. Gusto mo bang mapasa iyo? Hello? Gusto mo bang magkaroon ng kapangyarihan ng Panginoon? Hindi lang ng kilikili power, kundi power ng Diyos. Amen? Gusto mo bang mapasa iyo? Ano ang sagot? Renew your mind. Baguhin mo ang isip mo. Amen mga kapatid? Na kung dati ikaw ay may sakit, pagka, iinom ako. Pwede naman, pero baguhin mo na. Sabi, Lord, sa pangalan mo, ako'y magaling na. Pag may kailangan ka, tatakbo ako kay Tatakbo muna ako kay Lord. Amen mga kapatid? Kasi nagbago na ang iyong kaisipan. Anong ginagawa natin dito? Walk by faith, not by sight. What is that? Believe. Do you believe? Amen po mga kapatid? Na kayang kumilos ng Diyos sa buhay mo? Sabi dyan, next, again, God's power is unlimited and God's unlimited favor lives inside of you. God is our source. Siya yung pinanggagalingan ng lahat ng pagpapala mo. Not people, hindi yung trabaho mo, hindi yung connection mo ang nagpapala sa'yo. Ang Diyos. Can you hear amen? Kung meron ka man mga naipon ngayon, it is called resource. God is your source. Yung resource mo, yung stock mo lang yan. Yung stock na yan, binigay lang ng Diyos din yan sa iyo para lalo kang yumaman. Can you hear amen? Amen po mga kapatid. So, He provides. Bakit? Sa lahat ng nagtitiwala sa Kanya. Sabi ng salita ng Diyos, God will provide all their needs. He will supply all their needs. According to riches and glory in Christ Jesus. Shout amen. Palapakan po natin ang ating Diyos na buhay. So, next week, sagutin natin ang tanong na, what limits the unlimited God inside you? No? Pastor, sabi mo, unlimited ang Diyos, bakit minsan kinukulang ako? No?
Meron bang pumipigil? Meron nga po ba? Alamin po natin next week. So what is our Macarius Challenge, everybody? Believe that God's unlimited favor makes you unstoppable. Isa pa nga po, believe that God's unlimited favor makes you unstoppable. Amen mga kapatid? Yung kapangyarihan ng Diyos, unlimited. Yung sa tingin mo ay imposible, it is effortless lang sa Diyos. Amen mga kapatid? All you have to do is believe in the Lord. Shall we stand? Hallelujah. Tayo po yung manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan, salamat po sapagkat tunay po na pinapataas mo ang antas ng aming pananampalataya sa iyo. Salamat Lord sapagkat lalo mo kaming binibigyan ng karunungan mula sa iyong mga salita at mga pag-aaral namin sa Biblia na meron po kaming unlimited na Diyos at ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang presensya, ang kanyang karunungan ay hindi rin nalilimitahan. Lord, thank you, nakilala ka namin. Ikaw ang pinaka-the best na tao, na Diyos na pwede naming makilala, Panginoon. Na ikaw ang laging didependehan namin, lalapitan namin sa oras na ang mga tao na aming yung mga taong dinidependehan namin ay hindi na kami kayang tulungan, Panginoon. Lord, it is you and you alone ang kayang gumawa ng mga bagay na imposible sa aming mga buhay. And Lord, we pray ng bawat isang naririto ay mabuksan nga po ang balbula, Panginoon, ng aming kaluluwa upang dumaloy ang lahat ng espiritu ng pabor, biyaya at pagpapala sa kanilang born-again spirit, patawid sa kanilang isip, sa kanilang emosyon at paggawa at makita sa aming katawan. Pinagpala mo kami ng sobra at maraming pabor sa aming mga buhay. Salamat po ng marami, Ama, and as we stay in this place, we pray na patuloy pakinggan mo rin po ang aming mga dasal na babanggitin mamaya. Ito po ang aming samot panalangin na may pasasalamat. In Jesus' name we pray. And everybody say, Amen and Amen. Ano po ang ating Macarius Challenge? Believe that God's unlimited favor makes you unstoppable. Are you blessed? Super. Kung kayo po yung na-bless mga kapatid, ay pagpalain din po natin ang ating Panginoon through our grace giving. To God be glory.